isda. Ako po ay naparito sapagkat nabalitaan na dito raw gaganapin ang dakilang balagtasan. Pagkat ako ay makatang naghahanap ng kalaban, ang sinumang katunggali ay hindi ko aatasan. Ngunit ako'y nag-iisa, nasaan ang lakandiwa? Kung di tuloy ang programa'y mabuti pang umuwi na. Sayang na pagkakataon, eto akong handang-handa. Ngunit sa malas ay tila walang makakasagupa. Huwag na wag kang aalis dyan, makakapong kaibigan. Ako ito lang ang diwa nitong ating balagtasan. Natrapik lang ng bahagya sa may bandang panapaan. Kaya sabik na nabalang dito sa ating tagpuan. Lakandiwang naatasan, pangalay Carl Vincent Katubay Eliani. Sa Kawitan High School, ako ay nag-aral pa. Ngunit, teka, sandali nga, bakit di na nawawala? Makatagkatunggalit kabanggaan mo sa diwa. Ako'y hindi nawawala. Tulad mo na-traffic lang. Sabik akong ilang paso ang kalabang nag-aabang. O ginoong lakandiwa, ako po'y pahintulutan na lumahok sa programa may tagisan ng katwiran. Halika at lumahok na dito sa ating tanghalan. At nang itong balagtasan ay agad mang nang masimulan. Kaagad ipakilala ang sarili at tinagulan. Sa kako ilalahad, paksa ng balitaktakan. Mga madlang manonood, bago kami magsimula, mas ikabong palakpakan ang sa aming ibandila. Charlie May Alfonso Templado po, Kawitanhong Naturingan. Makata ng Kawitan High School, prinsesa ng balagtasan. Katwiran ko'y parang suntok, bawat tugma'y tila kulong. Ang sinumang kalaban ko'y sa pansitan matutulog. Maricel Rigor-Guarin ang pangalan, ang Diyosa ng balagtasan. Sa talino't kagandahan, taob ang aking kalaban. Hindi ako nananakot, hindi ako nagbabanta. Ang huling nakalaban ko hanggang ngayon ay tulala. Ang pagsakong nakalaan sa patulang pagtatalo, alin ba ang nararapat? Wikang puro o wikang halo? Si Charlene ang nagsasabing itong wikang Filipino'y nararapat ipagtanggol, ingatan at gawing puro. Samantalang si Maricel ay malaon ng nagpahayag. Paghihiram ng salita, lubos siyang pumapayag. Kaya hala, mauna na ang paling na tumututol. Sige Charlene, simulan mo, katwiran mo ay ikukul. Itong dahing Pilipino, may sariling pagkatao, may kulturang kinagisnan, may sariling alpabeto, katanggihan at tradisyong minanapa sa linuno, nararapat alagaan sa haplit ng pagbabago. Pagka tayo'y nag-iisip gamit ang sariling wika, ito rin ang siyang hintana nitong ating kaluluwa. Ang dalisay, purong wika ay mahusay na sandata upang hindi manulihan ng kultura ng banyaga. Malalalim na salitang hindi mo maintindihan, pagkat sadyang makaluma, kaya't nagkakalituhan. Sa panahon ng internet, ng Clash of Clans at ng Facebook, wika'y magiging praktikal at ang gamit ay forever. Subalit, kung katulad mo parang lola kung mangusap, ay baka mas mainam pang ka-FaceTime o ay kulisa. Hindi mo mapipigilan pagkalat ng wikang English. Wikang halo ay mahusay kahit pa nga ito'y Taglish. Halong wika, halong diwa, kaya walang pagkatuto. Bulol na nga pag ng English, bulol din sa Filipino. Dalawang wikang winawasak nitong mga katulad mo. Sa halip na tumalino, henerasyon ng imbobo. At nang dahil sa Clash of Clans at lagi mong pag-Facebook, naubos na ang oras mo, pati pera sa computer. Kabataang sinasabing pag-asa daw nitong bayan, eto ngayon sinasamba ay kultura ni Uncle Sam. Tapos na po ang labanan. Ako na po ang nabugi. Purong wika, imposibleng magagamit na palagi. May salita bang katutubong panumbasa sa computer? Ni hindi mo may sali ang Flickr o Twitter. Patunay nga, kailangan ang wika ay halo-halo. Ito pa nga ang sandata upang tayo mas matuto. Henerasyon daw ay bobo, hindi kami. Baka kayo na makinig kung mag-isip, di tanggap ang pagbabago. Anong klaseng pagbabago kung kolonyal ang isipan? Ekonomiya ang kultura, ang may kontrol ay gaduhan. Kung
magbasan, mag-imbento ng salitang panapa sa kinagisnan. At pwede rin ang salita ay baybayin sa Filipino. Ang spelling ay baguhin, isalin sa katutubo. Katulad ng ginagawa ng Indones at ng Malay, katagang dahil binaybay na gamit ang wikang taglay. Ikaw ba ay nababaliw? Technical terms babaguhin? Hindi lalong ang lahat ay kahirap na intindihin. Wala akong sinasabing technical terms babaguhin. Mukhang itong kalaban ko ang siyang lola at ulyanin. Sino kaya ang ulyanin? Sino ba ang mas maganda? Kayong madlang nanonood. Kayo na nga ang humusga. Di hamak na mas maganda. Kayo mangging Pilipina. Kumpara sa katulad mong labanos na namumutla. Hindi ako namumutla. Ang gamit ko'y glutatay. Kaya tutis ng artista, itong beauty ko sa ngayon. Kagandang artificial, nilitokin nitong agham. Ang tanging magkakagusto'y yaong nahihibang lamang. Sino ang nahihibang? Ikaw! Sandali lang. Aking mga kaibigan, lubhang lumalayo kayo sa paksa ng balagtasan. Pakiusap na balikan ang paksa ng talakayan. Huminahon at magtimpi sa banggaan ng katwiran. Ikaw, Maricel, konting lumig. Sa iyo, Charlene, ay ganun din. Ngayon, itong balagtasan ay itutuloy na po natin. Kayong madlang manonood, muli aking kahilingan, iaalay ng buong sigla, masigab ang palakpakan. Di praktikal na tumasan bawat hiram ng salita. Ang paggamit nitong wika ay di na itatakda. Arbitraryo itong wika, nagbabago, nag-iiba. At sa mundo'y walang wikang puro-puro, nag-iisa. Itong wikang Filipino'y may sariling katangian. Hindi dapat nabaguhin, bagkus dapat alagaan. Revisyon ng alpabeto nitong taong 2001. Matapos ang 5 taong di na nagamit, pinigilan. Huwag wasakin ating wika, ito ang siyang panawagan. Huwag patayin ang salita at huwag na huwag din papalitan. Kung mayroong English campaign sa lahat ng paaralan, dapat na may programa rin para sa wikang kinagisnan. Kaya nga may buwan ng wika at programang tulad nito ay upang masuportahan itong wikang Filipino. Ngunit ito ay di sapat, kulang na kulang pa ito. Ang kailangan ay mahusay na programa ng gobyerno at dapat na ipasura rin itong EO 210 na siyang pumapatay sa ating wikang Filipino. Nilagdaan ng Pangulo itong EO 210 bilang tugon sa hamon ng pagbabago nitong mundo. Kailangan pausayin ang paggamit nitong English. Hindi naman tuluyan na ang wika na inaalis. Pagkat itong wikang English ay ang wikang universal, paunahing ginagamit sa lahat ng pag-aaral. Pag ang Pinoy ay nag-abroad at kung mahusay na mag-English, tiyak na siya ay may trabaho at ang pag-asenso'y mabilis. O ang alipin caregiver na tagahugas ng puwet. Ito ba ang gantimpala sa pangarap na malupit? Pilipino'y sinasanay upang agad i-export. Sa cancer ng kahirapan ay siyang natatanging gamot. Kolonyal na edukasyong ang pundasyon ay ang English. Ang ugat ng pagdurusan, malaong ng pagtitiis. Kung ang nais ay paglayat, ganap na pag-unlad natin, itong wikang Filipino ang dapat na paunlarin. Makitid na pag-iisip, bangungot na panaginip, ang dahilan kung bakit ang bansa natin nagigipit. Habang Koreano at Hapon ay nagnanais mag-English, heto naman ang tulad mo, nais ito ay maalis. Hindi ko sinasabing ang English ay dapat alisin, kundi wikang Filipino ang dapat na bigyang pansin. Itong wikang Filipino di magamit sa call center, sa interview, babat sa kung ang alam mo lang ay sir. Huwag ka na lang magkulahiyo kung call center agent lamang. Hayaan mong murahin ka ng dayuhang mapanlabang. Sigawan man o murahin, mahalaga ay may pera. Kaysa naman may prinsipyo, ngunit gutom ang sikmura. Aking muling puputulin, lumalayo ang usapan. Paksa nating sinimulan ang siyang dapat pagtalunan. Linawin ang sasabihin, huwag iwanan ng usapin. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang pipiliin? Sa pagkakataong ito, kayo'y aking pabibigyan. Huling tintig, huling hirit ng katwiran ay bitawan. At ang madlang nakikinig, muli aking kahilingan, gisingin ang dimang tulog sa red mo ng palakpakan.
Bawat wika sa daigdig ay may kanyang katangian na dapat na irespeto at dapat na pag-ingatan. Bawat lahi may kultura, may sariling kakayahan. Hindi dapat talikuran, hindi dapat natalikdan. Purong wika ay salamin ng puro ding pagkatao. Dalisay na pundasyon ng ating pagka-Pilipino. Wika natin ay ingatan, payabungin, paunlarin sa pagpanday ng lipunang may paglayang maaangkin. Ang wika ay dinamiko, umuunlad, nagbabago. Kagaya rin ng pag-unlad nitong wikang Filipino. May hiniram sa Kastila, may salitang katutubo. May hiram sa mga insek, sa Hindu at sa Arabo. Kung kaya't ang wikang halo ay ang wika ng pagkatuto. Isang hakbang patungo sa hinahangad na asenso. Kapag ang wika ay puro, ito'y tiyak mamatay. Ngunit kapag ka may halo, may pagyabong na dalisay. Matapos na mapakinggan ang palitan ng katwiran, panahon na upang silang dalawa ngayon ay huskahan. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang makatwiran na gamitin at ituro sa lahat ng paaralan? Totoong, ang wikang English ay sadyang ating kailangan. Ito'y wikang universal na dapat ay pag-aralan. Mahalaga sa pag-unlad ng lipunan at ng bayan. Katotohanan kailanman di mapasusubalian. Ngunit kung mayroong wikang hindi dapat nakalimutan, walang iba kundi itong wika nating kinagisnan. Higit sa alinmang wika na kung sino mang mga dayuhan, ang wikang Filipino ay siyang dapat pahalagahan. At sapagkat itong wika ay umunlad, nagbabago, hindi maaaring laging nananatili itong puro. Kung nagkakaintindihan kahit wika'y halo-halo, ituturing natin itong pagyapong na positibo. Ang dapat lamang iwasan sa formal na talakayan ay halo-halong wikang ginagabit ng palitan. Kung English ang katanungan, English din ang kasagutan. Kung Filipino ang usapan, Taglish dapat ay iwasan. Kung salita ay technical term, hindi dapat napalitan. Ngunit kung mayroong panumbas, gamitin may kalayaan. Itong wikang Filipino ay nararapat pa na rin. Pagyamanin, tagilikin ang sariling wika natin. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang makatwiran na gamitin at ituro sa lahat ng paaralan? Palagay ko'y sagot na itong ating katanungan. At ang kahilingan namin ngayon, kaming tatlo'y palakpakan.